Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, August 22, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang at ngayon ka lang napadpad sa ating YouTube channel, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Kaibigan kabayan, alamin na natin yung lokasyon o pagkilos po nitong low pressure area na merong medium chance to high chance na maging ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Sa ngayon ho, no, ay mas lumapit pa ito ng husto dito po sa silangang bahagi ho ng Luzon. At possible na maglandfall ito ngayong araw sa area po ng Aurora o Isabela. At posible ding maging isang ganap na bagyo o tropical depression pagdating po sa West Philippine Sea ngayong weekend. So kung titignan nyo mga kaibigan, kapag ito po yung naging isang ganap na bagyo, no, tatawagin po itong bagyong isang sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pinaka-latest update natin mga kaibigan, halos dikit na siya, no, sa silangang bahagi ng Luzon na merong lokasyon na 265 kilometers east of Casiguran, Aurora. Sa ngayon mga kaibigan, ang lakas nito ay maintain pa rin sa 30 kilometers per hour. Medyo mahina ito actually. So ang tendency, tatawid muna siya sa silangang bahagi ng Luzon. At pag nakalabas na ito, saka po siya magiging isang ganap na tropical depression or isang mahinang bagyo. Pero dahil nga po aktibo itong low pressure area na ito, lumalakas naman ngayon ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Bukod dyan mga kaibigan, meron tayong forecast weather condition. Babalikan natin to mga kaibigan. Dahil pa rin po sa banta nitong low pressure area mga kaibigan, direktang apektado ngayon ang area ng Metro Manila, kasama po ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Asahan natin dyan ang maulap na kalangitan na meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil yan sa low pressure area. So possible impact pa rin, pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang dahil nga po sa LPA lumalakas ngayon ang habagat. So narito mga lugar naman na apektado ng southwest monsoon. Sa area ho ng Visayas area, kasama ho ang Mimaropa, Zamboanga Peninsula, BARMM, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Patuloy po tayo makakaranas dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So possible pa rin ang mga pagbabaha sa mababang lugar sa area na ito at landslide po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng Luzon mga kaibigan na hindi ko nabanggit ay apektado ng extension ng hangin. Ito nga pong LPA na ito o trap ng low pressure area. So mas matindi minsan yung extension ng hangin, yun yung nagbibigay talaga ng malawakang mga pag-uulan. Nakita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan mga kaibigan, nakaka-apekto yan sa ilang bahagi ng Luzon. Samantalang ang ilang bahagi naman ho ng Mindanao ay apektado naman nitong habagat or southwest monsoon. So patuloy din nakakaranas ang lugar na yan ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. And usually madalas po yan lalo-lalo na sa hapon ho at sa gabi. So kabilaan ang sama ng panahon natin, may LPA dito sa may bandang silangan po ng Luzon at merong habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So nagkakaroon niya ng connection kaya kung mapapansin ninyo, mabilis na nag-intensifies or lumalakas ang habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At kung titignan naman natin kapag naging isang bagyo na itong LPA, tatawagin bagyong isang, hindi ho ito nakikitaan ng category para maging isang ganap na typhoon or super typhoon category. Mahinang bagyo lang na category ito mga kaibigan, pero dahil direktang tatama ito sa ating Philippine landmass, iba ang magiging epekto niya. Malaking bahagi ngayon ng Metro Manila ay makakaranas po ng masungit na panahon. May mga pag-uulan din, chance ng mga pag-uulan, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. So mag-ingat na lamang po tayo. So hindi na ba tayo dapat mag-alala? So maging handa lang tayo, wag tayo masyadong maging alala dahil nga po kapag iisipin natin ng iisipin na ito yung magiging bagyo, talagang hindi tayo mapapakali. So ngayon, maghanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Yung mga lugar natin, light material sa mga bubong, baguhin. Yung mga tumutulong bubong sa mga bubong, sira ang
ang yero, ayusin po natin mga kaibigan. Napaka-importante na handa tayo sa mga ganitong klase ho ng sitwasyon. Sa ngayon, kaibigan kabayan, yun muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. And please, wag nyo hong kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.